Muling umingay ang usapan sa NBA matapos diretsahang punahin ng dating NBA coach na si Sam Mitchell ang estilo ng laro ni Luka Doncic habang binigyang pugay naman niya ang epekto ni Stephen Curry sa loob ng court. Ayon kay Mitchell, napakagaling ni Luka kapag nasa kanya ang bola pero nagiging limitado ang kontribusyon niya kapag wala ito. Giit niya, hindi raw gumagalaw si Doncic off-ball, walang cuts, walang screen at walang aktibong galaw para lumikha ng space para sa kakampi. Sa madaling salita, kapag hindi hawak ni Luka ang bola, humihinto rin ang epekto niya sa opensa. Dagdag pa ni Mitchell, hindi raw sapat ang pagiging mahusay sa isolation para masabing tunay na elevating player. Para sa kanya, ang malaking tanong ay kung paano ka nakakatulong sa teammates kahit hindi ikaw ang may bola. Dito niya ikinumpara si Luka kay Stephen Curry. Bagamat hindi raw tradisyonal na point guard si Curry at hindi rin mataas ang kanyang assist numbers, nasa 4 hanggang 5 assists lang kada laro sa buong karera. Ang tunay na halaga niya ay nasa ginagawang mahihirap na bagay, tuloy-tuloy na galaw, matitinding cuts at walang sawang off-ball movement. Ayon kay Mitchell, kapag isang superstar tulad ni Curry ang gumawa ng hard cut, may defender na mapipilitang sumunod at doon nabubuksan ang opensa para sa buong koponan. Hindi lang puntos ang naibibigay ni Curry, binubuksan niya ang laro para sa lahat. Hindi sinasabing mas mahina si Luka kumpara kay Curry. Ang punto ni Mitchell ay ang pagkakaiba ng impact. Si Luka ay ball-dominant star, umaasa ang sistema sa kanya. Si Curry naman, kahit wala ang bola, ginagalaw niya ang depensa, kaya mas nagiging madali ang laro ng kanyang mga kakampi. Luka Doncic cannot play basketball without the ball. He don't cut, he don't move, he don't set screens. He's great with the ball. He does nothing to make his teammates better when he doesn't have the ball. And the problem with the Lakers is Austin Reed and LeBron James are the same way. They gotta have the ball because they don't want to do the hard things. Pass, cut, move, set screens. The reason we give Steph Curry so much credit is not because he's a traditional great point guard. He averages about 4.5, 5 assists a game for his career. Steph Curry do the hard things. He's always cutting and moving without the ball, which when you're a great player and you make a hard cut, Gerald, somebody's gonna follow you. Sa modernong NBA, mahalaga hindi lang kung gaano ka kagaling mag-score, kundi kung gaano ka kahusay lumikha ng pagkakataon para sa iba kahit hindi ikaw ang sentro ng atensyon. Kayo mga idol, kanino kayo mas kampi? Sa ball-dominant brilliance ni Luka o sa off-ball gravity ni Steph? Samantala, bad news para sa Los Angeles Lakers. Mukhang kakailanganin talagang mag-step up ng kanilang mga pangunahing players, lalo na sina Luka Doncic at LeBron James, matapos kumpirmahin na si Austin Reeves ay may grade 2 left gastrocnemius strain at i-re-evaluate pa sa loob ng 4 na linggo. Malaking kawalan ito sa backcourt rotation ng Lakers, lalo na sa scoring at playmaking. Samantala, kasalukuyang nasa 3-game losing streak ang Lakers at pang-4 sa standings sa Western Conference, hawak ang record na 19 na panalo at 10 talo. Dahil dito, mas lalong nagiging kritikal ang bawat laro at malinaw na kailangan na talagang bumawi at manalo ang Lakers para hindi lalo pang madulas sa West. Kayo mga idol, anong adjustments ang kailangan gawin ng Lakers para makabalik agad sa panalo? Samantala, patuloy naman na minamatyagan ng Los Angeles Lakers ang trade market habang mawawala si Austin Reeves ng humigit kumulang 4 na linggo dahil sa kanyang injury. Dahil dito, naghahanap ngayon ang Lakers ng pansamantalang ipapalit kay Reeves, lalo na ng wing na may depensa at sapat na scoring para hindi bumigat ang load kina LeBron James at Luka Doncic. Isa sa mga pangalang lumulutang ay si DeAndre Hunter ng Cleveland Cavaliers. Ang kanyang laki, bilis at two-way ability ay swak sa kasalukuyang pangangailangan ng Lakers, lalo na sa wing defense na matagal ng problema ng koponan. Dagdag pa rito, hindi sisirain ng kontrata ni Hunter ang long-term plans ng Lakers dahil magtatapos ito sa 2027. Gayunpaman, kahit pwedeng gumana sa papel ang isang trade na nakabase sa kontrata ni Gabe Vincent at Maxi Kleber, hindi ito ganoon kadali. Hindi basta ibibigay ng Cavaliers si Hunter at malinaw rin na ayaw mag-overpay ng Lakers. Dahil dito, sa ngayon, nananatiling mahirap pagtugmain ang interes ng dalawang panig. Sa huli, malinaw ang direksyon ng Lakers. Kailangan nila ng tulong sa wing habang wala si Reeves, pero kung walang tamang halaga at timing, mas pipiliin ng front office na maghintay kaysa magsugal. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Itulak na ba ng Lakers ang trade o tama lang ang pagiging maingat nila? Shooting percentage up now to 56%.